Proyekto Helmo. Ako po ulit ito, si Philip. Ako yung nagkwento sa inyo patungkol sa ang babaeng taga-Samar. Muli akong nagbabalik para isalaysay ang ikalawang bahagi ng aking karanasan noong nagtungo kami ng nobya ko sa bahay ng kanyang pamilya sa probinsya ng Aklan. Nakarating kami sa kanilang bahay at napansin na may kaya ang pamilya ni Nicole. Isang ancestral house yun at tila yari pa noong panahon ng mga Kastila. Medyo matatalim din ang mga mata ng taong nakapaligid sa bahay nila. Maging ang mga kaibigan ng kanyang mga magulang, panay ang tingin sa akin na parang sinusukat ang aking buong pagkatao. Naiilang ako pero binulungan ako ni Nicole na huwag masyadong pagpapansinin ng ibang tao sa paligid nun. Masasanay din naman umano ako pag tagal-tagal. Kaya naman pinanatag ko na lamang ang kalooban ko. Hinarap ko ng buong tapang ang kanyang mga magulang. Nagbigay ako ng respeto. Nagmano ako sa kanila at ibinigay ang mga dala kong pasalubong nun. Lubos naman ang kanilang pasasalamat. Nakipagkwentuhan pa sa akin ng kanyang ama pero nagtataka ako sa mga ikinikilos ng mga kapatid ni Nicole. Sa tuwing kinakausap ko sila at nakikipagtitigan sa kanilang mga mata, hindi sila sa akin tumitingin. Palagi silang nakaiwas at nakayukod na parang may kinahihiyaan nun. Gusto ko sana silang tanungin kung may problema o may ayaw sila sa akin pero sinaway na lamang ako ni Nicole. Nabanggit niya na likas na mahiyain at hindi masyadong nakikihalubilo sa mga bagong kakilala ang mga kapatid niya, kaya naman hayaan ko na lamang umano muna silang makilala ako ng unti-unti hanggang sa tuluyang makapagpalagay ang loob ko sila. Kahit medyo naguguluhan ako sa takbo ng pakikitungo sa akin ng mga kapatid ni Nicole, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang pakikisalamuha ko sa kanila. Sumapit ang gabi. Magkakasalo kami sa pagkainan. Nagtaka ako na iba ang inihain sa aking pagkain ng silbidora. Samantalang napansin ko na parang masarap na dinuguan ang nakalatag sa kanilang lamesa. Napaka-unfair, di ba? Tinanong ko kung bakit iba ang pagkaing ipinapakain nila sa akin. At ang nanay ni Nicole ang sumagot sa aking katanungan. Aniya, sinadya nilang iba ang ibigay na pagkain dahil espesyal ang pagkain niluto ng kanyang ina para sa akin. Gusto niyang matikman ko umano ang masarap na lutong bahay na yon. Medyo tumaba naman ang puso ko sa pagiging maalaga at maalalahanin ng nanay ni Nicole. Bigla akong naalala at namiss ang nanay ko sa tuwing pinaghahanda niya ako ng nilutong pagkain buhat sa kusina. Tumikim ako at napakasarap ng lutong adobo ng ina ni Nicole noon. Natakam ako kung kaya't nilakihan ko ang pagsubo at pagkain. Galak na galak naman ang mga kapamilya ni Nicole dahil magana at hindi ako maarte sa pagkain. Biniro pa ako ng ama ni Nicole na talagang natutuwa siya sa magandang ugaling ipinapakita ko sa pamilya nila. Botong-boto siya sa akin. Kumpara umano sa ibang dating naging nobyo ni Nicole na wala nang ginawa kundi magpasikat at magpapogi lamang. Hindi ko alam kung binobola lamang niya ako pero sumang-ayon na lamang ako sa mga sinasabi niyang papuri sa akin noon. Natagalan pa kaming nagkabiruan at naikwento ko pa sa kanila ang tungkol sa pamilya ko. Hindi ko rin maiwasang mabanggit ang tungkol sa pakikipagsagupa ng nanay ko sa aswang. Bagay na bigla na lamang nilang ikinatahimik. Medyo kinabahan ako dahil napansin ko na nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mukha at tila
hindi nila nagustuhan ang idea na yon. Kung kaya't para lamang maging masaayos ang usapan namin ay binago na lamang namin ang paksang pinag-uusapan noon. Tumagal halos ng ilang minuto bago kami natapos sa pagkain sa pagkainan. Iniligpit ng mayordoma at iba pang katulong ang mga pinagkainan at nagtungo na kami ni Nicole sa itaas na bahagi ng bahay kung saan inihatid niya ako sa aking silid tulugan. Medyo malawak ang espasyo sa loob at talagang antigo ang mga kagamitan. Namangha ako sa mga kagamitan pero medyo sumakit ang ulo ko sa kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag at hindi ko malaman kung saan nagmumula. Parang pinaghalong bulok na itlog at karne ang umaalingasaw na mabahong amoy pero hindi ko na yun inintindi dahil sa inaantok na ako at gusto ko na makatulog. Inilapag ko sa kama ang aking katawan at ipinikit ang mga mata pero hindi pa man ako nakakatulog ng mahimbing. Bigla akong nakarinig ng umuungol nun. Naghihingalo, humihingi ng tulong. Naalimpungatan ako kaya naman pinili ko na lamang bumangon. Pupungas-pungas ako noon. Nakiramdam. At ewan ko ba, naisipan ko na buksan na naman ang bintana katulad nung sa unang kwento para malaman kung saan nagmumula ang tinig na yon. Dumungaw ako at kitang-kita ko ang kabilugan ng buwan. Saglit akong tumingin sa may gawing ibaba at nakita ko ang isang malaking hawla kung saan ay may isang binatang sugatan. Nakakadena ang mga kamay at paa na sumisigaw sa loob nun. Nagimbal ako kung anong ginagawa niya hanggang sa manlaki ang aking mga mata. Biglang may dumating na 2 binatilyo. Binuksan ang kulungan. At halos manlamig ako nang magbagong anyo ang dalawa. Sinakmal nila ang kahabag-habag na binata hanggang sa malagutan nito ng hininga. Mas masahol pa sila sa mabangis na hayop. Pinagkakalmot nila at winakwak ang tiyan hanggang sa lumabas ang bitukan nito at sumirit ang masaganang dugo. Umagos yun sa lupa. Natigilan ang 2 binatilyo nang biglang may tinig na umalingaw-ngaw na nagmumula sa isang babae nun. Hindi nagtagal, lumitaw si Nicole at ganoon na lamang ang ikinatakot ng 2 binatilyo. Tila nagbigay pugay sila sa pagdating nito. Ibinigay nila ang nakuwang sariwang dugo at ganoon na lang ang ikinagalak ni Nicole. Nilantakan niya ang puso habang nanlilisik ang kanya mga mata. Para akong pinukpok ng malaking bato sa ulo nun. Pakiramdam ko ay naulit na naman ang pagkakamali ko noong mga lumipas na panahon kung saan nakilala ko ang magandang dilag na kamuntikan ng pumatay sa aming mag-ina. Matagal kong sinaraduhan ng bintana. Natakot ako sa posibleng mangyari sa akin kaya ninais ko na makaalis sa bahay noon. Dahil kung magtatagal pa ako sa lugar na yon, baka ako ang kasunod nilang bibiktimahin. Nag-isip akong mabuti pero buo na ang desisyon ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lumalaban kesa naman ipagsawalang bahala ko ang lahat at hindi man lamang kumilos nun. Iginayak ko yung dala kong bag. Naglakas loob akong lumabas ng silid tulugan. Sumalubong sa akin ang matinding katahimikan nun. Mabilis akong humakbang pababa sa hagdan. Lumingalinga ako sa paligid at napansin ko na nakabukas ang pintuan. Paliko na sana ako noon sa may gawing kusina para doon humanap ng lagusan patungo sa likod bahay. Nang bigla akong matanaw ni Nicole. Natigilan ako. Tinanong niya kung saan ako pupunta habang may bitbit akong bag nun.
Wala na namang oras para magsinungaling pa ako kung kaya't nagdahilan ako na kinakailangan ko nang makabalik sa aming bayan dahil may nalalapit kaming reunion at darating ang aking mga ibang kamag-anak. Tinitigan niya akong mabuti at pagkatapos ay bigla niya akong binulyawan. Nabigla ako nang magsalita siya at ipinagdiinan na nagsisinungaling ako. Binabalak ko daw siyang iwanan pero hindi umano ako magtatagumpay dahil hindi na ako makakatakas doon. Dali-dali siyang lumundag patungo sa aking kinatatayuan at doon ko nakita ang pisikal niyang anyo. Hindi bilang isang tao. Sa mabilisang paraan ay dinukot ko sa bulsa ng bag ang pabaong lanseta ng aking ina. Gayon din ang bote ng langis. Umaalog-alog pa yon dahil sa kumukulo ang langis na yon. Indikasyon na aswang ang kaharap ko. Pinagsasasakal niya ako at pilit na inaabot ang mukha ko para masugatan nun. Pero nahablot ko ang lanseta at hiniwa ko ang braso niya. Umangil siya ng pagkalakas-lakas at biglang lumitaw sa may pinto ang dalawang binatilyo. Kasabay noon ay pagbukas ng pinto ng silid tulugan ng mga magulang ni Nicole. Nabulabog ang pamilya niya sa lakas ng kanyang pagkasigaw. Napaatras sa akin si Nicole at nagulat ang dalawang binatilyong nilalang nang mailabas ko ang bote ng langis, gayon din ang lanseta. Pinandilatan ko sila ng mga mata at buong tapang na pinagbantaan na kung hindi nila ako palalabasin at hahayaang makalabas ng bahay nila, magkakamatayan kami. Nagmalaki pa sa akin ang mga magulang ni Nicole. Nagmatigas sila. Sinugod nila ako pero mabilis kong winisikan ng langis na tumama sa kanilang mga mukha noon. Bahagyang umusok ang balat ng mga ito, kung kaya't lalong umatras at natakot ang mga kapatid ni Nicole sa akin. Hindi nila alam kung saang sulok sisiksik para magtago. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob para lalo silang takutin kung kaya't hindi nagtagal. Pumayag na rin sila kahit ganoon na lang ang galit nila habang pinagmamasdan ako mabuti. Nagdadalawang isip silang gumawa ng anumang panlaban dahil ikakapahamak nila yon. Nagdesisyon ang ama ni Nicole at siya mismo ang humatol. Hinayaan niya ako makalabas ng bahay nila kahit nagngingit-ngit siya sa galit nun. Para akong nabunutan ng tinik na mga sandaling yun kaya nagmamadali akong lumabas ng pintuan pero pinigilan ako ni Nicole. Nanatili ako mula sa aking kinatatayuan nang bigla ko siyang narinig na humihingi sa akin ng kapatawaran habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Natigilan ako para akong sinundot ng aking konsensya. Hinayaan ko ang sarili ko na pakinggan siya sa kanyang mga sinasabi noon. Nabanggit niya na natakot siyang sabihin sa akin ang katotohanan dahil nakakatiyak siyang hindi ko siya matanggap at posibleng maglaho ang pagmamahal ko para sa kanya. Kinausap ko naman siya at ipinaliwanag na kung hindi niya ako niloloko at pinagtangkaang patayin ay maiintindihan ko ang sitwasyon niya pero sinira niya ang tiwala ko noon. Pero sa kabila ng lahat, pinili ko pa rin na magpatawad. Pero kapalit noon ay habang buhay na kaming magkakahiwalay at papalayain ang aming sarili sa isa't isa. Nagpaalam ako sa kanya at yun ang huling sandali na nasulyapan ko siya bago ako tuluyang kumaripas ng takbo palayo sa kanilang antigong bahay. Hindi ko kabisado ang daan at hindi ko rin naman alam kung saan ako dapat magtungo pero may nakasalubong akong maglolo noon. Nagkabungguan kami at kamuntik nang bumagsak sa sementadong lupa ang matandang lalaki na nakasuot ng maitim na salamin sa mata.
kahit gabi na. Humingi ako ng paumanhin at tinulungan ko ang matandang lalaki na makatayo ng maayos noon. Tinanong niya ako kung saan ako nagmula at kung bakit ako humihingal na para bang may tinatakbuhan. Sinipat pa niya ako at nabanggit na hindi ako pamilyar at tila dayo sa kanilang lugar, kaya naman ipinagtapat ko sa kanila ang katotohanan. Ganun na lamang ang ikinagulat ko nang mabanggit sa akin ng matandang lalaki na ang mga bahay na nasasakupan ng antikong bahay ni Nicole ay pamilya ng mga aswang. Bumibitag sila ng mga dayuhan at kinakain nila sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. May mga residente silang hindi napapakialaman dahil ang ilan sa mga ito ay may kakayahang puksain sila. Kaya naman may mga teritoryo na hindi nila mapagtangka ang sakupin nun. Dagdag pa ng matanda na madalas niyang makita si Nicole na may dinadalang lalaki sa kanilang tahanan at hindi na nakakalabas o natatagpuan yon. Laking gulat pa nga ng maglolo dahil nakaligtas ako. Kaya naman nahabag sila sa sitwasyon ko at tinulungan nila akong makalayo at makabalik sa aming bayan. Itinuro sa akin na maglolo ang paradahan ng sasakyan na bumabiyahe sa bayan kung saan matatagpuan ko ang terminal at iba pang sasakyan na nangingibang bayan noon. Mabilis naman akong nagpasalamat at nagmamadaling nagtungo sa may paradahan na sinasabi niya. Walang pag-aalinlangan na sumakay ako kaagad nung makarating ako sa Roro. Hindi ko na ininda noon ang puyat at pagod, gayon din ang gutom. Inisip ko na kung makakalayo ako ay doon ko pa lamang matatamo ang kaligtasan. Habang nagmumuni-muni, inaalala ko ang mga naganap sa akin noon. Napagtanto ko na kinailangan ko pa palang maranasan ng mga paulit-ulit na nakakakilabot na engkwentro sa aswang para lang tuluyan akong matauhan sa kahangalan ko. Pagkabalik ko sa amin, ganun na lang ang panlumo ng aking mga magulang. Nagbadya naman ang pagkadismaya nila sa akin sa kabila ng pasasalamat na hindi ako napahamak. Anila, kinakailangan kong mag-ingat at kilatising mabuti, lalong-lalo na ang mga napupusuan ko mga babae, bago ko iharap sa dambana. Na nag-aaksaya lamang umano ako ng panahon at oras sa maling tao na makakasama ko habang buhay. Medyo tumigil na muna ako sa panliligaw noon. Naging pihikan ako sa babae at iginugol ko na lamang ang buhay ko sa pag-aasikaso ng graduation ko. Makalipas ang ilang buwan, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Nagtungo ako sa Laguna at nagpatulong ako sa tiyahin ko na makahanap ng trabaho. Eksaktong natulungan naman niya akong maipasok sa opisina na kanyang pinagtatrabahuan. At doon ko na naman nakilala ang isang office mate ko na si Laura. Medyo metikulosa siya at talagang masipag sa pagtatrabaho. Mabait sa akin at hindi naman ako nahirapan sa pakikitungo ko sa kanya. Inisip ko pa nga noon na may lihim siyang pagtingin sa akin, kaya naman hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya, pero napigilan ako ng isa ko pang katrabaho na si Isabel. Prangka naman ito at may katapangan. Nabanggit niya sa akin na matagal na niyang pinaghihinala ang aswang si Laura dahil sa mga kakaiba nitong kinikilos. Gabi-gabi din itong may iniuuwing lalaki at papalit-palit pa ang mga nakakasama nito. Pinagtataka niya kung bakit sa kinabukasan ay wala man lamang siyang nababanggit na kung anong nangyari sa mga nakakasama nitong lalaki noon. At hindi man lamang niya nababalitaan kung saan sila nagtungo, na para bang naglaho na lamang ang mga ito na parang bula. Kaya madalas na itong minamanmanan, pero hindi niya malaman kung anong ginagawa nito sa mga lalaking nakakasama. Nainis ako noon at pinilit ko na magtapat sa akin si Isabel kung bakit
Ganun na lang ang pagnanais niyang malaman kung talagang aswang si Laura. Doon ay isiniwalat niya sa akin ang hindi ko inaasahang tugon. 2 linggo nang nawawala ang kanyang pinsan na si Henry, na minsang nakadate ni Laura. Gusto niyang akusahan ang dalaga pero wala siyang matibay na ebidensya. Pero malakas ang kutob niya na pinatay ito ni Laura at itinatago ang katawan nito sa kanyang tinutuluyang apartment. Kaya naman kahit para kaming aso't pusa ni Isabel, tinulungan ko siya. Palihim kaming nagsiyasat at maingat na sumunod sa apartment ni Laura. Isang gabi, nakita naming may bagong kasamang lalaki si Laura sa loob ng kanyang apartment noon. Nasaktan ako at nawalan ng pagkanga sa kanya. Nagkalamat ng tiwala ko sa inakala ko na isa siyang karespe-respetong babae. Nawalan na sana ako ng ganang magmatsyag nang makarinig ako ng mahinang ungol ng lalaki na parabang nahihirapan nun. May malakas na kumalabog sa gawing silid tulugan. Nagulat kami ni Isabel at nagkubli sa isang tabi pero matalas ang paningin ni Laura. Napansin niya kaming dalawa, kaya dali-dali siyang lumabas ng bahay noon. Naghilahan kaming dalawa ni Isabel at tumakbo sa daan habang hinahabol kami. Kitang-kita ko ang pamumula at pagbabaga ng mga mata ni Laura. Nilabot ako noong makita na isa na siyang ganap na aswang. Sinubukan niya kaming dakmaing dalawa pero may kinuha si Isabel sa loob ng bag niya. Sinabuyan niya ng asin si Laura. At pagkatapos noon ay may kinuha pa itong patalim at sinaksak sa tadyang si Laura noon, bago niya inumbagan ng suntok sa mukha. Nagulat ako sa katapangang ipinakita niya. Sinikap na lumaban ni Laura pero hindi siya umubra sa depensa ni Isabel noon. Kung kaya't bigla na lamang siyang tinubuan ng pakpak sa likuran at dali-daling lumipad sa ere palayo sa aming kinaroroonan. Nung makasigurado kami na hindi na siya muling magbabalik, ay nagtungo kami sa loob ng kanyang apartment. Hinalugog namin ang buong silid hanggang sa matagpuan namin ang mga naaagnas na bangkay ng mga lalaki sa ilalim ng kama. At doon, nakilala ni Isabel ang kanyang kapinsan na halos butot balat na lang ang natira sa katawan niya. Nagtungo kami sa may-ari ng apartment at tumawag kami sa mga pulis noon. Nakumpirma namin na ang mga nabiktimang lalaki ni Laura ay taliwas sa kaalaman ng may-ari ng apartment na yon. Hinanap ng mga pulis si Laura pero hindi nila ito natagpuan. Patong-patong ang kanyang kaso at kahit ilang beses pa kaming magpaliwanag ni Isabel, hindi sila naniniwala na isa itong aswang. Ipinagpalagay nilang nalululong ito sa bawal na gamot. At higit pa doon ay posibleng nasiraan na rin ang ulo. Lumipas ang ilang araw, hindi na nagpakita pa sa opisina si Laura. Marahil ay nalaman niya ang panganib na dulot ng kanyang pagpapakita sa aming lahat. Mas nakabuti na rin yon dahil natahimik kaming lahat at wala na kaming nabalita ang krimen sa aming nasasakupan. Hindi nagtagal, nagkamabutihan naman kami ni Isabel. Hindi ko inaasahan na siya pala ang aking magiging kasintahan. Totoo nga pala ang kasabihan na hindi mo mapipigil ang taong magpapatibok ng puso mo. Nabawasan na rin ang aming pag-aaway at naging malambing kami sa isa't isa. Umabot kami ng 2 taon bago namin naisipang magpakasal at bumuo ng pamilya. Natuwa sa akin ang mga magulang ko dahil nabigyan ko na rin sila ng 2 apo. At naging matiwasay ang buhay ko at nagkaroon ako ng dahilan para bumangon sa araw-araw. Nilubayan na rin ako ng mga kampon ng kadiliman at nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi niya ako hinayaang mapupunta sa mga maling nilalang. Itinuro niya ang tamang landas para matagpuan ko ang aking kabiyak. Akala ko nalalapit lamang ako sa aswang
Pero mas mapapalapit pala ako sa matapang na babaeng marunong humarap sa mga ganitong uri ng nilalang.